Alamin ang iba't ibang programa at serbisyong handog ng Ministry of Social Services and Development o MSSD sa mga mamamayan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Samahan ang inyong mga tagapaglingkod mula sa MSSD sa pangunguna ni Minister Attorney Raisa Jajuri at alamin ang mga proyekto at programa ng Bangsamoro Government para sa mga kabataan, kababaihan, nakatatanda at sa lahat ng mga vulnerable sektor ng lipunan. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Mapapakinggan sa DXMS AM, Radyo Bida, Cotabato City, DXOM AM, Radyo Bida, Coronadal City at Voice FM Cotabato tuwing Sabado alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Makialam, makibalita at makibahagi. Sama-sama nating paunlarin ang buhay ng Bangsamoro. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang Sabado ng umaga po sa ating lahat, Kabangsamoro. Kumusta po kayo ngayong Saturday? Ngayon po ay September 6, 2025. Wow, ang bilis ng oras. Ang bilis na panahon. Oo, at kakanta na si Jose Marichan ng Whenever I See Girls and Boys. Kumusta po ang gising ninyo, Kabangsamoro? Ako po si Jeff Mendez. Assalamualaikum. Mapia-mapita sa kanilangon. Assalamualaikum. Maing buntag ka natuntanan, Kabangsamoro. Ako naman si MJ Alferez at your service. Napapakinggan po tayo sa DXMS AM Radio Bida 882 sa inyong mga AM radio dial. Ganon din sa DXOL Happy FM 92.7, DXJC 92.1 Voice FM at Gabay FM 97.7. So AM or FM kayo nakikinig, no problem. Kami po ay naandyan. Hindi po kayo makakawala this morning. At syempre nagpapatuloy din tayo sa lahat ng mga Facebook pages na mga nabanggit. Ulitin ko, sa MSSD Region at Provincial Branches po natin, DXMS Radio Bida, DXOL Happy FM at DXJC 92.1 Voice FM. Napapanood din po tayo ng live sa mga Facebook pages ng mga nabanggit na. Oo. And of course, live din tayo sa Bangsamoro Media Productions at Bangsamoro Multimedia Network. At syempre naririnig na tayo ng live sa Tawi-Tawi sa pamamagitan ng Radyo Suara 99.1 DXSS at Light FM. Marayaw Adlaw, Tawi-Tawi. Marayaw Adlaw, Tawi-Tawi. Kumusta silang lahat doon? At sana ay okay lang po kayo dyan. At talagang avid listener natin sila. May mga greetings tayo from Tawi-Tawi, alam mo ba yan? Yes. Oo. So, mga Kabangsamoro, bukas po yung hotline number natin para po tanggapin yung iyong mga questions, suggestions, or mga comments. Kung pero din po kayong magsumbong sa amin dyan sa 0919-480-4265. 24/7 po yan available. Pwede kayong mag-text dyan, wag lang po kayong mag-call. And rest assured na makakarating po yan sa lahat ng mga dapat mapuntahan ng message ng mga kinaukulang departments ng MSSD. At syempre naging posible ang Bangsamoro Muna MSSD at your service dahil sa pamumuno ng ating butihing minister at Attorney Raisa Jajuri na Deputy Floor Leader din ng Bangsamoro Parliament. Good morning, MP Raisa. Ayan, and of course sa ating mga heads din na yan, magandang umaga sa inyo dyan. Sa lahat ng mga directors, yan, nakikinig. Parang wala yata sa kanila, hindi napapanan lahat sa nakamonitor. Salamat sa suporta. Siyempre, yung ating Deputy Minister, ang ating Director General, Attorney Mo, thank you so much. At lahat ng mga directors at division chiefs po. Yan. At of course, sa mga nagagawa natin. Naman, palaman, suman. Laman na sila kaagad ng ating comment sections. Magandang morning po sa inyo. Don't worry, pag may time pa, magsha-shoutout kami. Kung kaya pa ng oras natin dahil maganda po yung pag-uusapan natin ngayon. Pero bago yan, syempre, shoutout muna sa mga top fans, top sharers natin. Jovelyn C. Bataw. Mayong buntag sa imuha. And of course, Samra Lumanggay, Junaira Tawani, and Asnia Ali Usman, ganun din kay Naiva. Good morning. Ito sila yung mga nagla-like, nagla-love, nag-share, no, sa teaser pa lang natin. Thank you so much. Yeah, nag-iwan at nagkukomento. No, thank you so much. Baser Alba Sharay Salazar. Ayan, good morning. Amer Hamza Muhammad Alongan, Fernando Gabor, yan, yung mga nag-share talaga ito sila sa mga groups nila. Abdul Gani
Ambuluto. Ambuluto pala. And then Gine Pimentel. At doon sa mga timbahay natin, may mga timbahay tayo. Gasita Family of ND Village, good morning. Ganun din po sa De La Cruz Family of ND Village. Magandang morning sa inyo dyan. At syempre, ang suki natin, huwag kalimutan. Joel Briswell. Joel Briswell. From New Panay. Mayad nga aga sa inyo diya sa New Panay, Pikawayan. At sa lahat ng mga listeners natin dyan sa area na yan. Good morning. Ganun din sa mga kapitbahay namin dyan, Porras Family, of course, nandyan din ang nakikinig sa atin. Sir Jeff, kaboses mo palagi yung nasa radyo. Sabi ko, hindi nila alam na ako yun. Good morning sa inyo lahat. Sa akin naman, bakit parang iba yung boses mo sa radyo? Bakit parang ang ganda-ganda mo doon sa radyo? Parang ang vital statistics mo doon sa boses mo. Parang 29, 22, and 32. Diba? Walang kinitang Coca-Cola over. Ayan, ano ba pag-uusapan natin ngayon? Of course, napakalapit sa ating mga puso kasama itong ating pag-uusapan. Dahil sa darating na September 14 ay National Grandparents Day, no? Grandparents, Lola Grandparents at Lolo. Lolo at Lola. Ipinagdiriwang natin ang araw ng mga Lolo at Lola upang sila ay parangalan sa kanilang karunungan, no? Siyempre, dahil sila ang napakahaba na ng experience nila. At siyempre, yung parangalan din natin sila sa kanilang pagmamahal. And ito talaga ang pagkakataon para magbigay tayo ng honor. Parangalan natin sila and recognition because they paved the way so that we can reach this far sa buhay natin na ganito na yung nangyari sa buhay natin. Why? Because once upon a time, when they were young, ginugol nila ang energy nila, money and effort para makapagbigay sa inyo ng magandang kinabukasan. At para makapag-ambag sa community ng lahat ng kanilang pwedeng iambag sa community. Ito yung pagkakataon na pasasalamatan natin sila sa kanilang halaga at suportang binibigay sa atin, no? So hindi dapat talaga i-discount yung kakayahan o yung malaking ambag na inaibigay ni Lola at Lola sa ating komunidad at sa ating pamilya. Sila talaga ang merong karapatang magsabi na papunta pa lang kayo. Kami pabalik na. At saka, kung wala kami noon, wala kayo ngayon. Yun ba talaga yan? So kaya naman, si MSSD ay talagang narecognisan niya ang role ng ating mga Lolo at Lola sa lipunan. Correct. Kaya naman meron siyang programa, no? Meron siyang flagship program at meron din nationally funded program kagaya ng social pension for elder indigent citizens, tama ba? SOCPEN program in short, no? So ito yung program ni MSSD, ng national government para sa ating mga lolo at lola. Mga elderly yan sila. Yes. Pero alam mo, sabi nila, lolo at lola ka lang naman kung may apo ka. Hindi naman kailangan na biological yung apo mo. Pwede namang apo tayong lahat nila lolo at lola. Dahil once upon a time, binigyan nila tayo ng pagkakataon, binigyan nila tayo ng importansya. At pinaganda nila yung ating kinabukasan. So kasama natin this morning si Ma'am Johara Pendi RSW MSSW, Social Welfare Officer 2 po ng Regional Social Pension Unit ng MSSD BARM. Ganun din po kasama natin ang isa sa mga social pension beneficiary, si Hadja Amira U. Kamad, no? From Barangay Poblacion 2, Parang, Maguindanao del Norte. So all the way from Parang. Yes, nagbiyahe pa sila. Si Babu, no? Si Hadja Amira U. Kamad. So umpisahan natin with the greetings. Shout out po muna kayo, Ma'am Johara and Ma'am Amira. Go ahead. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Isang magandang umaga po sa ating lahat, sa lahat po ng ating mga kabangsamoro, sa mga tagapakinig at mga nanonood sa programang Bangsamoro Muna at Your Service. At sa ating mga kapwa manggagawa at higit sa lahat sa ating mga lolo't lola. Unang-una po, isa pong karangalan na maimbitahan sa inyong programa na alam po nating excited nang mapakinggan at marinig ang ating programa para sa kanila. At hindi po natin makakalimutan, pasalamatan na ang ating nag-iisang minister ng MSSD BARM na si Ma'am Minister Attorney Raisa H. Jajuri. Johara Pendi, nag-uulat. Pwede na natin
I-hair natin to sa comms. Kulang na lang yun eh. Kulang na lang ng extra Johara Pendi. Nagulat. Sige, ma'am. Si Mama ano naman? Si Mama Amira naman po. Good morning. Bati po kayo at shout out po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sige po, bati po. Bati ko po ang aking mga anak. Yan ang mga gusto namin. At saka ang ano natin sa BARM. Si Chief Minister. Sige. Ay, mga apo nyo pa po. At saka yung mga apo ko. Yung mga kapitbahay mo kasi alam ko sinabihan mo mga kapitbahay mo na makinig ngayon. Kasi nasa radyo ka. Abot na abot tayo sa Parang, ma'am. 2 stasyon po ito. AM and FM doon. Abot yan sa Parang. So, patiin niyo po yung mga kapitbahay ninyo. Yung mga kapitbahay ko po. Assalamualaikum. Mga nalilibak po sa inyo. Huwag na yun. Huwag na yun. Ayaw. Pinapataran natin si Mama Mira. Sige, unahin natin ang pagtatanong natin with Ma'am Jo. Johara. Yes, Ma'am Jo. Unahin natin yung tanong natin sa kanya. Ano po ba yung Social Pension for Indigent Senior Citizens Program? Konting background naman po. Maraming salamat po, Sir Jeff, sa katanungan. Ang ating social pension program for indigent senior citizen ay isa po itong nationally funded program. Ibig sabihin po, ang pondo ng ating programa ay nanggagaling po sa national government. Ito po ay karagdagang tulong ng ating gobyerno na nakaangkla sa Republic Act 994, also known as the Expanded Senior Citizens Act of 2010. And isa po sa objective ng ating programa ay ma-improve ang living condition ng ating eligible indigent senior citizen. Yung pala yun. Ibig sabihin, ito bukod siya kasi hindi lang siya simpleng senior citizens. Meron siyang sinasabing indigent senior citizens. So, ang sunod ko na tanong po, paano makasali? Sino din? Sino ba yung qualified dyan? Sino yung kasi qualified? Nakalagay na doon sa umpisa pa lang indigent. Yun, kasi pag sinabing itong senior citizen, sasabihin nila, senior citizen din naman ako. Pero bakit ako hindi tinanggap doon sa programa? Bakit hindi ako kasali? Ibigay natin yung guidelines and then criteria for judging. At yun, ano po yung mga dapat nilang tandaan dito po sa programang ito. Okay po, Sir Jeff, Ma'am MJ. So, dito po sa ating programa, SOCPEN, ay may mga kinukonsider po tayo at tinitingnan, binabalidate po natin, ina-assess. Unang-una po ay dapat ang ating mga lolo't lola ay may edad 60 years old and above. Pangalawa po ay kung sila po ay may mga sakit, mahihina po, o may mga disability. Pangatlo po ay ito pong ating mga lolo't lola na walang permanent source of income. At ang pang-apat po ay kung sino po ang ating mga lolo't lola na walang natatanggap na pensyon from GSIS, SSS, PIVAW, or any other insurance companies. At panglima po ay walang regular na suporta ang kanilang pamilya o mga kamag-anak po. So yun kung kayo po ay senior citizen, pero kayo po ay tumatanggap na ng pensyon, hindi po kayo kasali. Hindi po kayo kasali doon sa Social Pension Program, Social Pension for Indigent Senior Citizen Program ng MSSD at ng DSWD for National, no? Hindi po kayo pwede. At kung meron naman po kayong tinatanggap na support, sabi niya, Sir Jeff, wala po akong pensyon, pero ang inyo pong mga anak ay mga professional na at binibigyan naman po kayo ng suporta, kayo po ay hindi pa rin pwede pumasok sa programa. So klaro lang yun klaro, para hindi po kayo palagi nagagalit doon sa mga sa mga agents natin at sa mga social workers natin at inaaway nyo sila dahil hindi kayo pinapapasok. Yun po yung qualification. So hindi po kasi sapat talaga ang pera ng gobyerno para bigyan tayong lahat ng ayuda. Kaya po naman pinipili talaga, pinipili yung mga kasali. Ano po yung mga tinatanggap na mga kasama sa programang ito, ma'am?
Yun po, no, nabanggit ko at kinaklaro ko lang po, Sir Jeff, na itong ating pagpili ng ating mga target beneficiaries ay dumadaan po sa assessment and validation. Opo, hindi po tayo magsasabi ng hindi po sila kasali o hindi sila mapapabilang sa programa dahil lang sa kung ano yung person. Dahil gusto mo lang. Opo. Or dahil gusto lang ng barangay captain ninyo. Opo. Dahil ayaw ng barangay captain mo na masali ka kasi sabi niya hindi kanya botante. So hindi po kasali yan ha. Wala pong ganyan. Lalo na pag malapit na election, MJ, wag na wag kayong maniniwala sa mga nakikinig ngayon. Don't ever listen and believe. Huwag kayong maniniwala doon sa mga magsasabi na pag hindi binoto si ganito, mawawala kayo sa mga listahan ng mga social pension, mawawala kayo sa listahan ng anumang mga benefits from MSSD. Wala pong karapatan ang mga politiko dyan. Correct. At wala po silang pakialam dito sa mga programa ng Kasi MSSD. hindi sila ang nag-a-assess. Hindi. No? Wala pong pakialam. Wala po sila talagang, hindi sila kasama dyan. Wala silang kamay. Oo. Si MSSD lang po. Ayun. So, klaro. Sige, ano pa? Sa ating programa, of course, hindi tayo makakapasok sa ating programa kung wala po tayong mga requirements na pinapasa. Opo. So, dito po sa requirements, meron po tayong photocopy ng ating senior citizen ID na nakukuha po sa OSCA. So, yun nga po, no, itong senior citizen ID ay klaro na lang po natin sa lahat na kasi po ang ating mga matatanda, ang ating lolo't lola, kapag naka-release po ng senior citizen ID from OSCA ay akala po nila nakapasok na po sila sa programa. So yun po yung kinaklaro natin na hindi pa po yun. Bali, Ibig sabihin, pag tumapak po kayo ng edad na 60, hanapin nyo na po kaagad sa mga lugar ninyo yung opisina ng OSCA. Office of the Senior Citizens Affairs. No? So, hanapin nyo po yan kapag 60 na po kayo. No? Yan po, pagkatapos ng birthday nyo, sige, celebration. 60 talaga, no? 60. At 60, Kinabukasan, hanapin nyo na po yung office ng OSCA para magkaroon na po kayo ng mga documents na kailangan. yes, Pero tama yung sinabi ni Ma'am Johara na akala kasi ng ibang mga lolo't lola Pag may natin, ID na. kapag may ID na, automatic. No. Pero hindi po. Yung mga programa po ng MSSD at ng national government ay kailangan pong applyan. Kung hindi man, may mga requirements na kailangan. Correct. No? Sige, paano po yung, ano pa po yung ibang requirements? Okay po. So, isa po sa nabanggit ay ang senior citizen ID. Pangalawa po ay birth certificate. And sa ngayon po, tinatanggap po natin ang national ID. opo. National ID. And then, whole body picture po ng mag-a-apply. And last is yung certification for indigent na makukuha po sa barangay. Whole body picture na kita po yung mukha ninyo. Mahirap yung body Na meron ba yung naka-hijab? Hindi, baka yung naka-hijab talaga, hindi na pwede. May mga pangyayari po na ang ating mga lolo't lola na tumatanggi po sila. Ano Binibigay po natin yung karapatan. Pero kung pumapayag naman po sila, ay pipicturean po sila or magsasubmit po sila ng whole body picture. Kasi for proper identification yan Kailangan identified talaga na ikaw yun. Kasi pwede may mag-claim ng ibang tao doon sa pension mo. Pwede yan. Pwede rin baka naman hindi senior citizen talaga. Ganon. So, importante, pwede naman ipangako yung privacy, no? Pwedeng sa secluded na lugar, private na lugar, at muna ng picture or whatever. Yun. Kasi, rest assured naman po na walang ibang nakaka-access ng mga data ninyo. Si MSSD lang. Correct. Yes po. Hindi po natin yan pinupubliko po. Kung nais po nila na, kasi po, isa po yun sa requirements na kailangan nakikita po. So far po, yun po yung requirements. And itong mga requirements na to ay sinasumite or sinasubmit po sa MSWDO. Sila mismo or pwedeng representative nila? Pwede pong sila, pwede pong representative, tulad po ng kanilang mga anak, mga apo, basta nasa tamang edad. Ang bilang po ng kanilang benefits ay by the time of their application or pa-approval ang bilang, or halimbawa 75 na ako pero ngayon ko palang nalaman na pwede pala ako mag-apply at beneficiary. Nakukuha ko ba yung from 60 ko hanggang 75? Yung time lang na na-approve ka? Yung time po na na-approve ka po, na nasali ka po sa master list. Yung time lang po na nasali ka sa master list, yan lang po yung pagkakataon na binibilang na yung iyong benefits. Kaya nila maging 80 kasi may 80 na ngayon. 80 and then 100.
18,100, Oo. no? Okay. So, importante po na nagsasubmit kayo ng birth certificate or national ID para po malaman yung edad at ma-monitor kung kayo po ba ay 18 na or nag-100 na. Correct. Meron po yung additional benefits sa ganong, pag gano'n na po yung mga edad ninyo. Correct. Oo. Next requirement po, meron pa po ba? So far po, yun lang po yung nagiging requirements or hinihingi natin na requirements para sa ating mga lolo't lola. And dito po sa programa, hindi po tayo basta-basta na si Lolo A ay siya na ang ipasok. Hindi po. Dumadaan po tayo or meron po tayong systematic process na sinusunod po. So, dito po, unang-una, yung nasabi ko po kanina na application of senior citizen ID sa OSCA. And then, kapag kompleto na po yung requirements, isasubmit po sa MSWDO and that's the time po na magkakaroon ng assessment and validation ng ating mga project development officers na galing po sa provincial office under regional social pension unit po. So after that, magkakaroon ng encoding. So dito po, yung lahat ng nakolekta ng ating mga PDOs sa baba, i-encode po ito sa system, SPIS, Senior Citizen Information System, and then kapag na encode po sa ating system, isasubmit naman po sa regional office, and that's the time na magkakaroon ng consolidation. Lahat po ng na-encode na target beneficiaries ay pupunta or isasubmit naman po sa central office. Dito sa central office ay mayroon pong eligibility test na tinatawag. Dito po, nakikita ng ating central office kung sino-sino po ang mga mayroon ng tinatanggap na pensyon, kagaya po ng GSIS, SSS. So, chine-check nila. Opo. Kino-cross-match po ng ating central office po. Yun. Hindi lang basta-basta pag na-apply, yun na. Hindi yun. So, ibig sabihin kung may SSS, hindi na. Hindi po. May scoring system ba ito? Kasi bina-background check pa rin po naman, di ba? Pagka nag-submit sila, pinupuntahan din sa lugar na hindi niyo po alam na punupunta, nag-check ang family, kung anong tirahan nila. Ang ating PDO po, isa sa kanilang saklaw ng trabaho ay i-assess po and i-validate po ang living condition po ng ating mga lolo't lola. Kasi magsabi sila na mahirap talaga kami pero pagpunta ninyo doon, concrete ang bahay, merong flat screen TV, and then air condition ang bahay. Tapos may nakaparada pa sa labas na sasakyan. Wag na kayo mag-apply kung ganyan po yung kondisyon ninyo. Ibigay nyo na sa iba. Correct. Kasi mas may nangangailangan sa inyo. Tulad nga po ng ating mga lolot na bedridden, may mga sakit at may mga kapansanan. Sila po yung may malaking score na pwedeng makapasok. And kinukonsider po natin yung kung kailan nag-apply. Kasi nga po, baka may mas nauna pang nag-apply, so yun po yung tinitingnan natin na anggulo. And yun nga po yung edad. So, kinoconsider po natin kung gaano nakatanda si lolo't lola. Opo. And then, mabalik po tayo, Sir Jeff and Ma'am MJ, doon po sa central office kapag nagkaroon po ng clean list. Clean na po, wala na po, natanggal na po yung may mga tinatanggap na pensyon from any other insurance companies, ay ibababa po ito sa ating regional office upang magkaroon naman ng cross-matching para ang iiwasan po natin doon ay magkaroon ng duplication. Opo, para duplication from other... Duplication po na kasi may mga nangyayari po, hindi po natin maiwasan na nandoon na po yung pangalan, so hindi natin ipapasok. Maga nakakatanggap na siya or nasa master list na ang kanyang pangalan. So kasi sayang po yung slot. Marami pong mga lolo't lola na nag-aantay po na mapasok din sila sa ating programa. So yun po yung sinisecure ng ating regional office po. Magkano naman? Yun yung tanong, no? Magkano ang dinatanggap nila every month? At gaano kadalas yung payout? Apo. So, sa ating programa, alhamdulillah, tumatanggap po sila ng 1,000 monthly. So, basically, sa ating guidelines ay may
quarterly po ang kanilang payout. payout. So, alhamdulillah, nare-receive po nila ng kompleto ang ating stipend. Every quarter. Nationwide ba yung 1,000 or sa BARM lang yun? Nationwide po, Sir Jeff. Paano naman ang bigayan? Like, forever silang tatanggap na? Hanggat nasa listahan sila? Opo, yun po yung kinagandahan ng ating programa. Hanggang nariyan po sila, masigla at masaya sa kanilang buhay, andyan po sila sa master list or makakatanggap po sila ng stipend po. Grabe naman yung masaya. Paano kung lumungkot? Kasi may problema. Matanggal sa listahan. Requirement na masaya. Joke lang po yun. Pero ang sinasabi po ni ma'am ay hanggat buhay ka po, meron ka pong benefits pagpasok ka na sa program. Wala po siyang expiration date. Yes po. Ba't ka natawa sa akin? So ang tanong ko, if siya ay nasa SOCPEN program na, pwede ba siya maka-avail sa other programs ng MSSD? Or, halimbawa, ano yung mga programa? 4P siya. 4P siya. Correct. Ano yung mga ibang programa na pwede pa niyang ma-avail kahit na siya ay tumatanggap na ng pensyon sa SOCPEN? Okay po. Marami po tayong programa ng MSSD tulad na po ng Hadiah. Pwede siya doon. Opo. Pwede pong itong Sagip Paningin program. Correct. Pwede. Para sa glasses, no? Yes po. And sa larangan po ng pagre-refer, yung referral program po. Pwede pong mag-refer. Pwede sila sa B-Cares pa din. Pwede rin sa Pwede rin sa B-Cares. B-Cares. Kung kailangan po ng pambili ng gamot, pwede po yun. Opo, pwede po sa B-Cares. Pwede rin sa SLP. Kung may negosyo si Lola, gusto niyang mag-request, baka tsaka yung mga assistive device. Oo, assistive device. Pwede rin. So may mga ganyan. Pero ang tanong ko, pwede rin siya. Yun ang tanong ko. If 4Ps ba siya, pwede ka pa ba siya mag-apply sa SOCPEN? Kasi sa pagkakaalam ko po, ma'am, no, ang 60 years old, kasi po ang 4Ps po ay may mga edad, yung mga anak po nila, kinukonsider po. Baka wala na siya sa 4Ps. Kasi may mga anak. Pero meron tayong program na, halimbawa ikaw yung guardian. Kasi walang parents, pero ikaw yung guardian ng mga maliliit na anak. Di ba parang may ganyan tayo na program, nakalimutan ko lang kung ano. Baka yun, pwede kayong mag-apply doon. Yung para sa para sa Kupkup program. Kupkup. Kasi kung halimbawa, yung mga lola, wala ng parents. Walang parents yung or lola inabandon. Kasi dapat inabandon, sabi sa atin. oo. Dapat na establish na inabandon ng parents at si lola na ang nagbabantay. So, parang si lola na yung direct guardian. So yun, pwede po kayo mag-apply doon kung meron kayong inaalagaan na mga apo na iniwan ng kanilang mga parents. Ngayon, kumusta naman ang implementation natin? Alhamdulillah, sa implementasyon po, meron po tayong data, no? Number of bennies sa ating per region, per province po, no? Sa ating rehiyon. Meron po tayong sa tulad po sa ating sa Basilan, Tawi-Tawi, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, LSA, LSB, Marawi City. So dito po sa Basilan, meron po tayong 17,100 SOCPEN beneficiaries. Opo, sa Lanao Sur A naman, meron po tayong 28,423 SOCPEN beneficiaries. Sa Marawi naman po, meron po tayong 4,236. At sa Lanao Sur B naman po, meron pong 32,281. Sa Maguindanao del Norte naman, meron po tayong 23,411. And sa Maguindanao del Sur, meron po tayong 33,452. Sa Tawi-Tawi naman po, meron po tayong 13,495. Sa kabuuan po, meron po tayong social SOCPEN na beneficiaries na 152,398. For the entire Bangsamoro region. Yes. Tapos, ngayong taon po ba yan o meron pang slot for, meron pang quota for this year na dadagdag? Sa ngayon po, yun pa muna ang ating quota or ating target beneficiaries. Pero
positive naman po tayo, inshallah, hoping na sa mga susunod na taon ay baka madagdagan po. Inshallah, hoping po tayo sa merong positive. bagong slots na inshallah, sana po. Yan. Ano po mga challenges na na-encounter niyo pagka nag-implement kayo ng program? Regarding naman po sa challenges ng ating implementasyon sa programa, alhamdulillah ay hindi po natin na tinitake na lang po natin na positibo ang lahat dahil nga po tayo ay isang manggagawa. Hindi po natin tinitingnan ang mga pangyayari o mga hindi natin inaasahan, pero bagkus ay tinitingnan natin ito bilang challenge, no, sa atin na mas lalo nating pagtibayin ang ating mga sarili na mas lalong tumulong sa ating mga kabangsamoro. Kasi may mga challenges, MJ. Halimbawa, deceased na pala si Lola, pero hindi nadeklara at tinatanggap pa rin, no? Ang nag-claim yung kanyang kamag-anak, kanyang Pwede ba yun? Pwede ba yun? May mga mangyayari bang gano'n na challenge sa atin? Okay po. Sa lugar, sa mga communities? In terms naman po sa deceased na beneficiaries natin, kailangan pong magsumiti ng death certificate. Halimbawa, hindi po nagsumite, tapos pag sinabi na magki-claim na, nagki-claim yung pero yung pala, deceased na pala yung beneficiary, pero ang anak niya ang nagki-claim. Sinasabi niya, hindi makakapunta si Lola kasi meron siyang sakit or bedridden siya, whatever reason, no? Pwede ba? Meron bang chance na mangyari yan o meron kayong ginagawa para ma-prevent yung pangyayaring ganyan? Kagaya po ng sabi natin kanina, yung ating mga PDOs, bumababa po sila. Nag-house-to-house visit. Nag-house-to-house visit po sila, tulad po ng ating mga SOCPEN beneficiaries na bedridden. Kinukumusta? Opo, nagkakaroon po ng kumustahan, pinupuntahan po mismo sa kanilang bahay. Gaano kadalas po nag-update ng data si MSSD para po naman malaman? Halimbawa, monthly ba yan or every quarter nagpupunta, ina-update ang data na buhay pa itong mga beneficiaries? Or yearly kayo nag-update? Gaano po kadalas? Pag nag-payout po, once na nag-payout ng quarterly po, nalaman po natin na patay na po si Lola, ay kukunin po kung kailan namatay, kasi ang mangyayari, kung pasok pa po sa second quarter siyang namatay, makaka-receive po siya ng second quarter. So, Sabihin quarterly, may update. May update quarterly. Dahil may payout naman at nalalaman kung namatay, hindi mo na-declare, pero nalalaman pa rin kasi hahanapin titingnan. Yes, so, wala pa rin kawala. Wala pa rin kawala. Kung halimbawa, kung hanggang saan lang siya buhay, doon lang po siya makakatanggap ng kanyang pensyon. So, kung patay na siya that particular time na kine-claim nyo, hindi na po. Yung kung kailan lang po siya buhay, yun na po ang kine-claim ninyo. Although, meron ba namang benefits para sa mga namamatay? Correct. Sige, ulitin natin kasamang Jeff at sa lahat ng mga nanonood sa atin, lalo sa mga lolo't lola natin ngayon, na aside po sa SOCPEN, na aside sa Social Pension Program po ng National Government, si MSSD po ay meron pang iba pang mga programa na para sa ating mga lolo at lola. Correct. Una, itong Hadiah Care Package. No, Hadiah Care Package, ito talaga ay para sa mga lolo't lola natin, lalo na doon sa mga basic na mga pangangailangan, no? Kagaya ng diaper, mga ganun. Kasi mga ganun yung mga haplas. Yun. Parang kahit tayo gusto natin magkaroon ng Hadiah Care Package, no? Dahil sa haplas, no? Mga back scratcher, yung mga ganyan. May mga gatas sila. Pangalawa, meron tayong Sagip Paningin program, no? Para sa ating mga lolo't lola na kailangan para makakita, may mga glasses po, no? That's provision of mga assistive devices, meron din wheelchair, mga crutches, prosthetics kung kailangan, at meron din tayong medical assistance, no? Para sa ating mga lolo't lola if may mga maintenance na kailangan under sa ating B-Cares program. So, marami po. Magtanong lang po tayo sa ating mga municipal social welfare officers kung ano pong programang pwedeng ma-avail ng ating mga lolo at lola. Yun.
Pwede pala din SLP, no? Sustainable Livelihood Program. Right. Kung si lolo't lola ay aktibo pa rin at malakas pa rin at meron pa rin negosyo, yun po pwede din yun. Apply lang kung makakapasa. Kasi hindi po yan automatic. Again, hindi automatic. Nag-a-apply po para kung kayo po ay makonsider, well and good, no? And congratulations. Sige, sa pagbabalik natin, MJ, ay makakausap na natin yung isa sa mga beneficiary nitong programa natin, no? Nitong social pension program. At makikilala natin siya mamaya. Nakilala na natin siya pero makakausap natin siya mamaya. Si Hadja Amira Kaman. So dyan lamang po kayo, magbabalik po agad ng MSSD. Ang Bangsamoro muna, MSSD at your service. MSSD BARM at your service. Babae man o lalaki, tayo ay may malaking papel na dapat gampanan para matiyak ang kaligtasan ng mga kababaihan saan mang lugar at sa kahit anong pagkakataon. Makiisa, suportahan ang Republic Act 11313 o ang Safe Spaces Act. Sama-sama nating labanan ang karahasan at pang-aabuso sa mga kababaihan. Tandaan at sabihin sa ating sarili, a vow free. Bangsamoro community starts with me. Paalala mula sa Ministry of Social Services and Development o MSSD BARM. MSSD para sa Bangsamoro. Nagbabalik po ang programang Bangsamoro muna, MSSD at your service. Kasama niyo pa rin po ako, Jeff Mendez. At MJ Alferez. Kabangsamoro, updates po muna tayo. MSSD Updates. Sa Maguindanao del Sur, magsasagawa po ng assessment sa pagbaha at kalagayan ng wash sa iba't ibang mga bayan doon sa probinsya ang MSSD BARM. May update para sa atin si Hasmin Ayob. Hasmin, go ahead. Bangsamoro muna. Assalamualaikum Kabangsamoro. Nagsagawa ng huling assessment ang MSSD sa pangunguna ng Disaster Response and Management Division ukol sa pagbaha sa bayan ng Dato Piang, Manguda Dato, Sharif Saidona at Buluan ngayong Setyembre 4, 2025. Sa pangunguna ng Disaster Response and Management Division, nagsagawa ng assessment sa pagbaha at sa kalagayan ng water sanitation at hygiene or WASH sa mga lugar na madalas na apektuhan ng matinding pag-ulan. Batay sa resulta ng isinagawang assessment, 8 barangay ang apektado sa bayan ng Manguda Dato at 7 naman sa bayan ng Sharif Saidona Mustafa. Samantala, humupa na ang pagbaha sa Dato Piang. Ayon kay DRMD Engineer Ali Jamil Angeles, mahalagang malaman ng MSSD ang kalagayan ng mga tao sa barangay at ang mga available na pasilidad upang tama at epektibo ang suportang maibibigay sa mga apektado. At yan ang balita. Sa ngalan ng MSSD Regional Communications Team, ako si Hasmin Ayob ng Bangsamoro muna at your service. Maraming salamat sa iyo, Hasmin Ayob. MSSD Updates. Mula naman sa Zamboanga, merong 645 na returning Filipinos from Sabah ang nailigtas na nakauwi sa pangunguna ng MSSD. May ulat sa atin si Lishabel Adil ng MSSD Zamboanga Satellite Office. Lishabel, come in. Assalamualaikum mga Bangsamoro. Pinangunahan ng MSSD BARM ang paghahatid sa returning Filipinos from Sabah o RETS papunta sa kani-kanilang mga probinsya. Naitalang nasa 12 na ang nakauwi sa probinsya ng Basilan habang 64 naman ang nakauwi sa probinsya ng Sulu at inaasahang 403 ang makakauwi sa lalawigan ng Tawi-Tawi. Pagkarating nila sa kanilang mga probinsya ay sasalubungin naman sila ng MSSD BARM Provincial Operations Office na pangungunahan ng Provincial Social Welfare Officers na siyang magsisiguro sa reintegration ng ating mga kababayan sa kani-kanilang mga pamilya. Yan lamang po ang update mula rito sa Zamboanga Seaport. Sa ngalan ng MSSD Zamboanga Satellite Office, ako po si Social Worker Lishabel Adil para sa Bangsamoro muna, MSSD at your service. Maraming salamat, Lishabel Adil. MSSD Updates. Ayan natin mga updates at balik tayo sa ating pinag-uusapan ang Social Pension Program for Indigent Senior Citizen. At this time, makakausap na po natin ang isa sa mga beneficiaries ng programang ito, si Hadja Amira
Kamad. Mula po ito sa Barangay Poblacion 2, Parang, Maguindanao del Norte. Magandang morning po sa inyo ulit, Ma'am Amira, and kumusta po kayo? Okay naman po, alhamdulillah. Sige po, kumusta po ang inyong kalagayan ngayon simula po nung tumatanggap po kayo ng pensyon mula sa SOCPEN program? Simula po nung tumanggap ako ng SOCPEN, hindi na po ako nahihirapan lalo na sa aking maintenance ng mga gamot at saka yung mga daily needs. Hindi na rin po ako nahihirapan dahil nakakabili na ako. Oo. Kailan po kayo nagsimula na makatanggap? Anong taon po yun at ilang taon na po kayong tumatanggap ng social pension? Nag-apply po ako 2017. Ilang taon po kayo nun? Hindi pa ako 68, 69. Medyo huli-huli na. 68 or 69. Kasi ilang taon na po kayo ngayon? 74 po. So matagal-tagal na rin, mga more than 5 years na. Pero hindi halata ha? Parang 73. Oo. Bongga, parang 73.2. Sige po, Ma'am Amira, ikwento niyo po kung paano po inyo na-discover yung social pension at paano po kayo nakapag-apply? Ano po ginawa ninyo? Kasi po narinig namin na ang matatanda na over 60 na pwede nang mag-apply ng senior citizen. Kaya nag-try po ako na mag-apply. Nung kinuhaan nila ako ng mga requirements, birth certificate, pa yung isa. May isa pa hindi ko lang matandaan. Tapos yun na po. Nagpa-validate ako. Tapos ako sa OSCA, then binigyan po ako ng yung ID. Bakit po kayo 68 na nag-apply? Bakit hindi nung 65 ka pa lang o nung 60 ka pa lang? Bakit late na ninyo nalaman na meron palang ganitong program? Late na gani sir na kasi alam mo naman nasa bahay lang ako. Kaya nung narinig ko na sabi nila magpunta ka sa ng OSCA kasi may doon ng mga senior. Sabi ko, pwede ba ako? Sabi nila, oo, kasi hanggang 60 yan sabi nila. Na yun na. Apply ako. So sayang yung 8 years pa, no? Oo, meron ka pa 7 years pala. May 7 years ka na gap na hindi mo na-avail yung programa. Sayang kasi hindi nakarating sa iyo kaagad, no? Hindi nakarating sa iyo agad yung balita na meron palang ganitong programa. Kaya nga po. So at saan niyo po ginagastos yung pong natatanggap niyo na 1,000 pesos a month? Ang tinatanggap ko po na SOCPEN every quarterly, binibili ko po ng mga gamot ko. Tapos yung mga kailangan ko sa gamit ko, yung pagkain, gatas. So, yun ang ko pinagagamitan ko sa aking SOCPEN. Kung minsan pumupunta ang aking mga apo. Binibigyan ko sila. Kasi humihingi yan Kaya binibigyan ko sila. Yun. At 74, ano pa po ba yung mga activities ninyo, Ma'am Amira? Ano pa po ba yung pinagkakaabalahan ninyo at your age? Wala po akong pinagkakaabalahan. Nasa bahay lang ako, naglilinis, naglalaba, nagluluto. Yun lang po. At saka, magtatanim po? Gusto niyo po ba magtanim? May matataniman po wala kayo po doon sa kaming lugar? mataniman dahil nasa kami. Walang area ba? Walang area. Mga paso-paso meron. Pwede yan. At pwede din hydraulics. Ay, ano tawag doon? Hydroponics. Pero ang tinatanim ko kasi mga bulaklak. Oo. Dapat magtanim tayo ng gulay para meron tayong masustansya meron din pagkain. ako. May kalamansi ako. May alugbati. Kasi hindi mo madali. Sibuyas. Yung mga ipabayaan, magtubo lang talaga siya sa sarili niya. Sino yung kasama niyo? Ginger. Yes. Sino? Kasi parang ako naman, naisip ko naman ko turmeric. Kasi usually sa parang area may mga turmeric. Iba naman yung turmeric kasi yellow man yun, sir. Pero Kamera, sino po yung kasama mo sa bahay?
Dalawa lang po kami ng anak ko. Kasi yung anak ko na yun, wala pang asawa. Kasi yung lahat ng mga anak ko na may asawa, separate na sa akin. Wala na pong partner in life? Wala po. Wala ka na pong partner in life? Wala po. Ilang taon ka po na biyuda? 2004. Matagal-tagal na. 2004. 11 years ago. Tagal-tagal. Okay, hindi ko talaga makwenta. 11 years. 25 minus 2004 minus 11. So, nung after na nawala si Habibi, nasa bahay ka lang po? Opo. Minsan, binibigyan ng anak. Yung hindi pa ako nakakatanggap ng binibigyan ako ng mga anak ko. Minsan, binibigyan. Paabot-abot. Ilan po bang anak nyo, Lola? 6 po. 6, pero puro may asawa na. Itong isa na lang hindi. Yung na lang. So, ang sinusuportahan na lang ni Lola ay yung mga apo pagka pumupunta. Kasi gusto yan ng mga pasalubong, kung Alam mo, MJ, hindi lahat ng mga, elderly ay nabibigyan ng blessing to be Lola. To be Lola and Lolo. So, ang kwento lang, ano pong pakiramdam na may mga apo po kayo? Ano pong pakiramdam na Lola po kayo? Masaya kasi lalo na pumupunta sila. Ang kukulit nila. Kalat dito, kalat doon. Tapos kinukulit nila ako, Lola, bigyan mo ako ng ganito, ganon. Yun. Gaano pa totoo yung sinasabi ng iba na mas palangga pa daw ng mga lola itong mga apo kaysa mga anak nila? Oo. Mas mahal ko yung mga apo ko. Oo. Pero alam mo, hindi naman talaga totoo yan na mas palangga. Mas na-miss kasi na-miss nila yung pag-aalaga ng mga bata. Yung pagkabata po. Kasi di ba, pag parent ka, sasabihin mo, sana hindi na lang lumaki itong mga anak ko. Kasi pag lumaki na yung mga anak ko, hindi mo na mayayakap yan. Hindi mo na mahag, hindi mo na Tsaka umaalis na ng bahay. Lalo na lalaki, pag nagkaasawa, mag-separate na yan. Kasi karamihan ng anak ko lalaki, 5. Isa lang ang babae. Naiwan yung babae. Yung babae. Kahit na yung babae may asawa na rin, nagsiparit rin. So yun. Dalawa na lang kami nung walang asawa sa bahay. Dalawa na lang kayong walang asawa. Ayun na sinabi mo. So ibig sabihin, may balak pa po ba kayo mag-asawa? Hindi naman yan, sir. Matanda na tayo. It's never too late for love. Di ba? Sige po, what's the best thing? Ano daw yung pinaka-best thing ng pagiging lola at pag-reach ng edad ninyo na yan? Kasi halos lahat ng mga tao ay may anxiety pag tumatanda. Nanghihinaan na paghihinaan ng loob. Nag-worry kasi tumatanda na kami. Parang wala na kaming pakinabang. Hindi na kami hindi na kami relevant. Tapos nagkakaroon ng depression yung iba. Pero parang ikaw po, ang ganda niya pa rin. Tapos ang ganda ng aura po ninyo, ang ganda ng disposition niyo, feeling ko lang sa buhay ninyo. So ano po bang sekreto? How did you face that stage in your life? Paano hinarap yung stage na yan ng buhay mo na masaya ka, na tinatanggap mo yung pagbabago sa buhay? Ano ko lang po, kung halimbawa may mga problema ako, dinadaan ko lang po sa pagsasala. Nagsasala yan. One prayer is good, no? Kasi it's a form of meditation. Tapos kung minsan may karamdaman ako, wala man akong matawag kasi wala sila. Yun lang, alone lang ako ng magsala para lang maano ang pakiramdam ko. Wala ka po mga kaibigan sa kapitbahay? Hindi, nandoon naman yung mga manugang ko, nandoon sa matabi ko rin, pero ibang bahay. Nandyan naman sila. Nandyan naman, pero ano lang ba? Pero nakakamangha talaga yon na hindi ka nagwo-worry na matanda ka na. Kasi lahat tayo parang may kulubot ka lang dito. Hala, may ganyan-ganyan ka na, nag-worry ka na. Ako meron naman, sir, na ganyan kulubot. Oo. Siyempre naman, kasi siyempre 74 years old ka na po. Pero ang maganda po dyan, tinatanggap mo at masaya ka sa nararating mo. Siyempre kasi
bigayan ni Allah si Allah ang mag-ano sa atin kung ano ba, kukunin na ba tayo, hindi. Kaya ang gawin na lang natin, magpasalamat tayo sa Kanya, mag-pray. Kaya yung sinabi ni Jeff kanina na parang hindi lahat ng tao ay binibigyan, napagbigyan ng oportunidad na tumanda. Oo, kasi yung iba bata pa lang, wala hindi na. Hindi umabot ng 60, hindi umabot ng 50. Exactly. So, magpasalamat tayo sa Panginoon. Kaya yun nga ang ano ko, ma'am, nagpasalamat lang ako kasi last June 2004, yung anak ko ang na-disease, na-arrest. Condolences po sa inyo. At, na-arrest siya noong 2024. Medyo masakit sa magulang na mauna na maglilibing ka ng anak, no? Masakit sa magulang na maglilibing ng anak. Kasi sabi ko, bakit siya ang nauna, hindi na lang ako. Ganun talaga. Kasi masakit sa magulang na ikaw ang maglilibing ng anak mo. Can you just imagine that? Pero kaya yun lang, minsan hindi talaga ako makabugon, lalo na nag-iisa ako, maalala ko yun siya yun. Yun lang ang ano ko. Kaya minsan, linilibang ako ng mga apo ko, punta sila yun. Pero tama po yun na nagdadasal kasi God always has a plan. May mga plano talaga ang Diyos para sa atin. Nagpa 5 times talaga ako. That's very good. Ang next question ko lang po sa inyo ay ano po ba yung sekreto ng pagiging na para umabot tayo sa 74 years old? Correct. Ano po yung sekreto? Ano po yung kinakain nyo? Ano po ba ang inyong gulay diet? Po, kumain tayo ng gulay. At tayong kakain ng yung mga pinagbabawal sa atin. Kasi ako kung minsan na-admit ako sa hospital, sabi ng doktor, huwag kang kumain ng ganito, yung prito-prito, yung mga ano daw sa akin. Ang anuhin mo lang, gulay palagi. Na yung sa tubig lang ba? Laway ito sa tubig. Laway. At least alam pala ni Lola. Yun, kasi yun ang gi-advise sa akin ng doktor. Nag-ano po ba kayo, Lola? Intermittent fasting? Or keto diet? Hindi naman po. Pero sa akin lang talaga, huwag kumain ng madalas na prito-prito. Opo, yun. At saka yung mga karne-karne. Yung tulog nyo po, yung pahinga nyo po, yung sabi sa kalingawan, yung ginagawa nyo po para malibang kayo. Para ako minsan nagsa-cellphone ako, yung games. Oy, maganda. Kailangan may games din. Kailangan may kalingawan. May libangan. Nanonood ako ng TV. Tapos minsan naman maano sa TV, mag-games ako. Yun lang ang ano ko. Tapos para lahat tayo ay umabot sa ganyang edad at continue ang pagtanggap natin ng SOCTEN. Para hindi tayo malugi sa gobyerno. Meron tayong matanggap, no? Ayun, so maganda talaga na advice yun. At least, ito ang maganda kasi meron tayong natatanungan. Yes. Kasi tayo ngayon, lahat na lang ready-made lahat na lang easy to access. Ngayon na, bawal daw yan. Kasi may mga ano ba, chemical. Ano yung preservative. Yes. Yung mga fast food. Hindi tayo magbanggit ng mga brand kasi kaya wag lang magbanggit. Basig maputol tayo sa line. Kaya nga. Yun. So, at least kapag kaya, kumain tayo ng mga lutong bahay palagi. Lutong bahay. Magluto na lang ng kahit basta lang lutong bahay. Tsaka mamamera, importante din yung may mga kaibigan tayo. Kasi importante din talaga yung nag-uusap, na may nag-uusap. Nilalabas yung sama ng loob or dinadala mo sa sarili mo. Correct. Kasi para ma-vent out mo at hindi mo dala-dala, no? Para hindi ka magtanda. Kasi kung ako, ang din, kailangan din nating umiyak Totoo yan. Kailangan din nating umiyak. Ilabas natin yung nararamdaman natin. Diba? Yan. Kasi minsan ako sumisikip ang dibdib ko. Yes. Ayan, makaiyak ako na, wala na, iinom ako ng tubig. Correct. Medyo luluwag na ang pakiramdam ko. So, ano nakuha mo ngayon, Jeff, sa kay Lola Ameyara? Kailangan hindi tayo kumain ng yung mga kinakain ko ngayon, yung mga kinakain ko, hindi ko nakakainin. Kasi, talaga, it's a blessing to reach 74, 75, 80, blessing, na ganito kakalakas, pwera buyag, no? Ayoko namang umabot ako sa edad na 70, pero hindi na ako nakapaglakad, hindi na ako nakapagsalita, pero may ganito na 74, ang lakas-lakas, pwera buyag, ang lakas-lakas, nakakapagkwento sa atin ng mga karanasan niya. That's a blessing not only for her but for us. Para sa atin. Kaya nga po ito, binibigyan natin palagi ng recognition at meron tayong celebration of grandparents week ba yan? A day?
Grandparents September Day. 14. 14, no? Grandparents Day, para hindi natin makalimutan. Correct. Na sila po ang naging gabay natin. Mayroon tayo napapagtunong. Kung wala po sila, hindi natin alam kung ano na nangyari, anong ginawa nila, anong mga sekreto sa buhay. Lahat ng wisdom na andyan sa mga kaedad nila. Inspirasyon na it's okay to get old. Get old. No? Basta you're healthy. Oo. Kasi yung iba parang nag-worry na matanda na ako. Pero ganun talaga. No? Tayo ay pinanganak, lumaki, at tayo tatanda. Ganun talaga ang proseso ng ating buhay. Ang nakuha ko kay Mama Mera is chill lang. Chill, no? Parang relax positive, relax lang. Huwag mong problemahin yung mga hindi mo naman dapat problemahin. Kasi for example, 2004 pa pala wala na si partner, no? Oo. Pero mahirap din yung mawala ng partner, di ba? Wala pa ba nanligaw sa inyo? Ako, wala po. I'm sure meron. Ang ganda-ganda kasi. Maganda kasi siya. Ang ganda ng balat. Ang ganda ng itsura. I'm sure. Wala daw. Hindi mo lang wala. Hindi mo pinansin. Kaya nga. Kaya nga. Yun lang yun. Meron niya. Pero hindi mo pinansin. Yun na nga. Hindi Hindi ako interesado sa iyo. Okay. Tama siya. Tama ka, sir. Tama ka, sir. Marami pala talaga. May mga alig-aligid yan kasi sa ganito na itsura. I'm sure may mga aligid-aligid yan. Pero pag, once you say, I'm okay, I'm contented with my life, okay na ako, masaya na ako dito, hindi ko na kailangan ng batong pagpok sa ulo. Sakit ng ulo lang yan, di ba? Importante yung mga anak mo nandyan, nandyan yung mga apo mo. Yan na yung happiness, yan na yung life, no? Pagka nag-reach ng pagiging grandparent. Advice nyo na lang po sa mga kabataan ngayon na medyo nakakalimutan na yung value ng mga lola at lola. Pagrespeto sa mga lola at lola. Kasi ang iba, ayaw nila, pero yung iba naman talagang love na love yung mga lola at lola. Gusto nila yung mga lola. Parang excited sila palagi na pupunta kami ngayon kay lola, kay lolo, sa bahay. So, ganyan. So, anong advice mo sa mga kabataan? And pangalawa, ano rin ang advice mo doon sa mga kapwa mo elderly, senior citizen? Sa mga bata mo na. Sa mga kabataan, huwag lang kayo pasaway. Sundin ninyo ang inyong mga magulang. Kung anong sasabihin nila sa inyo, maniwala kayo. Huwag kayo palaging nagpapasaway. Sa mga matanda po na mga elderly, senior citizen. Sa mga kapwa ko naman senior citizen. Huwag din pasaway. Kasi nagbabalik sa pagkabata. Sige po. Sa kapwa ko senior citizen, magpasalamat tayo sa MSSD BARM dahil binigyan tayo ng programa ng gobyerno na hindi na tayo mahirapan bumili ng mga kailangan natin. Halimbawa, mga gamot, vitamins, groceries. Ang sabi mo na iba, ayoko mag-avail yan kay pagod masyado mag-apply. Napagod po ba kayo nag-apply? Nahirapan po ba kayo? Hindi naman po. Yun lang yung paglinya-linya. Yung paglinya-linya. Siyempre, ganun naman. Ganun naman talaga. Kahit nasa magkuha ka ng pera mo sa bangko, maglinya ka talaga. Pero hindi naman po mahirap. Hindi naman po. Basta kumpleto ang requirements mo. Yun na. Ayan, galing na po yan kay Lola. So sa mga nandyan po sa kanilang bahay at 60 years old na at feeling nyo po kayo ay qualified naman, don't hesitate. Wag ka agad negative isipin na kapagod magpila, makapagod mag-apply. Ang daming pinipili lang naman nila yan. Hindi rin ako makapasa dyan. No. There's nothing wrong in trying. No? There's no harm in trying. Subukan nyo po mag-apply. Basta, wala po kayong pensyon. Basta, hindi kayo tumatanggap. Sa ibang kwan. At hindi rin kayo nakakaluwag sa buhay na nakaupo, nakahiga ka naman sa kutsyon, meron ka namang aircon sa bahay, gusto mo pa, mag-social pension ka pa. Sa DI, nga no? Wala man ni aircon. Electric fan lang. Diba? Kaya yun din ang sinasabi natin sa lahat din ng mga, syempre Kabangsamoro, kababayan natin na lahat naman tayo mahirap kahit tayo, diba? Pero kung meron pang mas mahirap sa atin. Na mas kailangan ng tulong. Na mas kailangan. Bigyan na natin sa kaya Mama Hadja Amira Yuka
Maraming salamat po sa time na binigay po ninyo sa amin. Maraming salamat din po sa inyo, ma'am, at saka sir. I-regards niyo po kami, no? I-regards niyo po kami doon sa mga taga-barangay ninyo. Inshallah, sa para sir. Maguindanao. Inshallah. Si Ma'am Johara naman, baka merong bagong update sa SOCPEN program? Sige po, update po natin and then yung final message niyo po sa ating mga tagapakinig. Okay po. Para po sa lahat ng ating SOCPEN beneficiaries at inshallah mga magiging SOCPEN beneficiaries pa po. Meron pa po tayong updates about the launching of upgraded senior or social pension information system. So dito po magiging uniform na po ang gagamitin nating system, no? Kasama po ang ibang region na kung saan mas mapapadali po ang pag-generate ng ating master list at payroll po. Pangalawa po, nais po nating sabihin po sa mga tagapakinig na ang Expanded Centenarians Act ay nasa National Commission of Senior Citizens na po. So sila na po ang nag-implement sa ating opisina. Tumatanggap po tayo ng mga gustong malaman ng ating beneficiaryo. And sasabihin ko lang po sa lahat ng ating mga tagapakinig at mga nanonood ay binabati ko po ng isang maligaya at masayang Grandparents Day po sa lahat. And ang nais ko pong ipahiwatig ay kailangan po mahalin natin ang ating mga lolo't lola, bigyan po natin ng respeto, bigyan natin ng pagpapahalaga, no? Ang naging contribution nila sa larangan ng nation building. Opo. And sa ating mga SOCPEN beneficiaries at magiging SOCPEN beneficiaries, inshallah, lagi nyo pong tandaan na andito lagi ang ating opisina, the Regional Social Pension Unit na under sa MSSD na laging nandyan upang tugunan ang ating mga pangangailangan. At inshallah, sa abot ng aming makakaya, narito po tayo, no? And ang MSSD po ay nakatuon sa pagbibigay ng konkretong suporta para sa ating mga pinakanangangailangang mga lolo't lola. Lagi po nating tatandaan na ang bawat matanda mahalaga. And maraming salamat po Sir Jeff, Mama MJ, at sa ating MSSD, Ma'am Minister, Attorney Raisa at Jajuri, and sa lahat po ng mga tagapakinig at taga-suporta po. Yan. Maraming salamat po sa inyo din, Ma'am Johara Pendi, RSW, MSSW, Social Welfare Officer 2 from the Regional Social Pension Unit ng MSSD BAR. May ano lang ako, Jeff, doon sa tanong natin kanina, no? Kasi may mga sagot tayong nakuha na kung halimbawa yung guardian ng kids na orphan ay isang senior citizen na beneficiary ng SOCPEN, pwede bang maging member din sila ng 4Ps? No? Parang the other way around, the same. So, meron tayong tatlong sagot na nakuha. Ang unang sagot ay from the 4Ps, Lanao del Sur Provincial Link. Ang sabi niya, yes, pwede naman if pasok sa assessment, if pasok sila sa qualifications nila. If siya talaga ang guardian ng orphan. Correct. Pero nakadepende pa din siya sa targeting system if masama siya doon sa list for registration. Correct. So, yun yung unang sagot. Second naman na response ng 4Ps, Maguindanao Provincial Link. Very active sila ngayon. Nakikinig sa atin. Salamat po. Sabi niya, opo, pwede po kasi ang SOCPEN naman ay privilege ng mga senior citizens. While ang 4Ps naman ay para sa mga bata natin, monitored child na nag-aaral, at dun sa ating mga pregnant, lactating mothers. So, pwede. At sumagot din yung ating 4Ps Regional Grievance Officer. Wala namang sinabi na hindi pwede ang mga matatanda. No? Pwedeng maging 4Ps beneficiary ang mga SOCPEN members, pero dapat talaga ay hindi SSS and GSIS pensioners. Wala talagang pension. Kasi nga, social pension. No? Kung meron yung pension na tinatanggap sa gobyerno, hindi talaga pwede. At ang sabi ng 4Ps National, pwede. So, pwede pala talaga mag-4Ps ka. Basta pasok ka doon sa mga criteria. Ang siguro nakita kong challenge dyan, kung masyadong matanda na si SOCPEN beneficiary, baka
mahirapan din siya i-4-piece member siya kasi kailangan mo umattend sa mga family development sessions, no? Yun sigurong mobility. Kaya nga siguro doon ang challenge. Pero kung medyo bata-bata siguro na member ng SOCPEN, pwede. No? Kaya pa naman na makinig, magkipag-meeting. Ayun, maganda na maka-member din sila. Ayan. Alright. Ano tayo? Pwede pa. Ano muna tayo bago tayo mag-goodbye, MJ? Siyempre, gusto muna natin ipaalam sa kanila na meron mang bagong office. Yes, may bagong office na ang Regional Social Pension Program, Regional Social Pension Unit. Nasa Magallanes or Don Rufino Alonso Street po yan. Yung dating Land Bank po, alam niyo po yun, katabi po ng South Seas Mall. Dyan po yan. Punta lang po kayo doon. Kasi marami pa rin napupunta sa regional office. Wala na po tayo, wala na po ang yung social pension, wala na po sa loob ng Bangsamoro Government Center. Wala po sa MSSD Regional Office. Punta na kayo doon sa may katabi ng South Seas, dating Land Bank. Doon na po ang office. Doon din po yung SLP, doon din po yung Social Supplementary Feeding Program. At yung Transitional Development Impact Fund. At BCARES, doon din po ang office. So, doon na po kayo pumunta. So, halos lahat ng mga nationally funded programs ay nandun po sa Land Bank. No? Doon po kayo pupunta katabi ng South Seas Complex sa Magallanes. Alright, sige na. Ayan, maraming salamat sa ating lahat. At natapos na rin ang ating isang oras. Masaya yung ating usapan ngayon. No? Very engaging. Maraming mga sumagot sa mga tanong natin. Ako po salamat talaga kasi isa ito sa aking mga hindi ko na-experience kasi parang nung pinanganak ako wala na yung lola ko at lolo ko. So, same with me. Yeah, thank you so much sa lahat ng ating mga lolo at lola na hanggang ngayon gumagabay pa rin sa bawat pamilya. Ako nakikilola at lolo lang ako. Nakikilola at lolo. Sa mga pinsan, sa mga wala akong lolo at lolo. Ayun, sa mga karagdagang tanong ukol sa ating pinag-usapan ngayon na Social Pension Program for Indigent Senior Citizens, pwede pong mag-chat sa ating FB Messenger o di kaya sa ating hotline number 0919-480-4265. Muli, ito po si MJ Alferez. Mabuhay ka, Bangsamoro. Sa ngalan po naman din ng Information and Communications Division ng MSSD BARM and of course sa mga staff po ng Notre Dame Broadcasting Corporation, Carl Daniel at ating duty technician this morning si Jeff Lungakit. Ako po si Jeff Mendez. Maraming salamat po sa lahat. Mabuhay po yung mga lola at lolo natin and maraming salamat po sa inyong binigay na suporta para po makaabot yung henerasyon natin ngayon ng masigla, ng maunlad at ng masaya. Hanggang sa susunod pong Sabado, dito lamang po sa inyong programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Inyong napakinggan ang programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Hanggang sa susunod na Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, dito lamang sa palatuntunang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Ang mga pananaw at opinyon na